But why now to make a constitution filled with all those beautiful things? I am very much for federalism. It was at this moment that he knew. He fucked up. No, well, I'm very much for empowering regional. What's up mga Mars? Welcome sa ating breakdown video sa pangalawang araw ng sesyon ng Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Code sa Senado. Wala bang mas mahaba pang pangalan sa committee na ito na muling pinangungunahan ni Senator Robin Hood Padilla. Kung hindi nyo pa napapanood ang first day ng session na ito, click nyo na tong video na to o yung link sa description box para makita nyo yung nabiting bakbakan last session. Okay? Game na? 5-minute mark nag-umpisa ang session at muli niyang pinakilala ang mga present dito na sila Senator Coco Pimentel, Senator Bongo na present online, at mga resource person na sila Attorney Monsod, mga dalubhasang profesor, Concom spokesperson Ding Generoso, Attorney Carlos Serapio na representative ni Justice Puno, Dr. Froilan Calilong na representative ng Center for Excellence in Local Governance, at si Sir Orion Perez Dumdum, principal and co-founder ng Correct Movement. 9-minute mark nag-recap si Senator Padilla sa kanilang agenda at muli ipinaalala sa lahat na walang direct attack sa kahit na sino. Dapat daw ay nakadirekta ang presentation nila sa chairman ng committee. Nag-request din siya na gumamit ng Tagalog para mas maintindihan ng masa. Nagbigay naman siya ng quick recap sa mga nangyari nung unang session. Ni-recap din niya ang mga amendments na nangyari sa ating konstitusyon at ipinaalala kung ilang beses na tayo nagpalit nito. Noong 1935, naging bicameral ang Congress at nagkaroon ng Senate at House of Representatives. Ginawa nilang 4-year term with re-election ang posisyon ng Pangulo. Dito, ipinanganak ang unitary system. Noong 1943, nagkaroon ulit tayo ng pagbabago sa konstitusyon nung makalaya tayo sa mga Hapon. Noong 1973, ang pinakamalapit sa federalismo at sana paghahanda na rin para maging parliamentary system. Noong 1986 ay nagkaroon ng tinatawag na Freedom Constitution nung manalo si Cory Aquino. At noong 1987, naitatag ang kasalukuyan nating ginagamit na konstitusyon. Ito ay naka-unitary form of government. Magkahiwalay ang executive at legislative department at 6 years with no term extension ang Pangulo. Pinagkukumpara niya kung ano bang mas nararapat sa atin sa dalawang structure of government, ang unitary presidential o ang federal parliamentary. 17-minute mark nagbigay ng panimulang statement si Attorney Katrina Monsod na kung saan ay pinabulaanan niya ang mga analogy na ginamit noong unang sesyon tulad ng traffic system sa NCR at Subic at ang analogy sa sistema ng basketball. Teka, bakit siya? Ano nangyari kay Attorney Christian Monsod? Call a friend yarn? Or in this case, call a daughter? Paulit-ulit niyang binibida ang kanyang professional background. Na kesyo matagal na daw siyang profesyon sa ganitong larangan. At paulit-ulit din niya ibinibida na we have the best constitution daw at better laws daw than other countries. Pero hindi daw nai-implement na maigi ng mga taong nakaupo. Pinoprotektahan pa nga daw tayo ng ating konstitusyon sa mga foreigners dahil masyado daw tayong welcoming at may tendency na maabuso ito. Ah, talaga ba? Thank you ha. Kaya pala tayo nag-aalisan dito sa ating bansa para maghanap ng magagandang trabaho sa mga foreign lands. Kasi masyado tayong pinoprotektahan ng ating konstitusyon dito. Salamat talaga ha. Hindi rin daw totoo na sinabi ng World Bank na may kinalaman ng konstitusyon sa pagpasok ng mga foreign investors sa bansa. Although sinabi dito na mag-invite ng mga investors pero hindi tinalaki dito kung ilang shares at kung anong mga sectors. Kaya naman daw gawin ng Congress na bigyan ng powers ang LGU. Hindi na kailangan ng federalismo. Yung ibang bansa nga daw sa pangalan lang tinatawag na federal pero hindi naman daw talaga. Tulad ng Nepal, South Africa at Russia na parang monarchy pero federal. Alam kaya ni Profesor na magkaiba ang federalismo sa monarchy? Bakit ka pinagko-compare? Ang counterpart ng federalismo is us being unitary. Ang counterpart ng monarchy is us being presidential. Akala ko ba pang lima to sa bar exam? Nangyari. Bakit daw nung 90s wala namang nagre-reklamo sa konstitusyon? Pero bakit daw ngayon nagiging issue ito? Baka siguro after 30 years walang significant na pagbabago. Baka siguro after 30 years third world country pa rin tayo. Baka siguro after 30 years na papalit-palit ng tao baka yung sistema na talaga ang may problema. Baka lang naman. Pinabulaanan din niya ang analogy sa paggamit ng phone. Kung ikaw daw ay matagal nang gumagamit ng phone mo at bigla kang nagpalit, at kung hindi mo ito aaralin, you will end up doing the same thing na ginagawa mo sa dati mong phone. Hindi mo daw gagamitin ang mga bagong features nito. Pala desisyon ka din no? Malamang aaralin mo yung bagong mong phone, Kaya ka nga nagpalit ng phone kasi mas maganda yung ipapalit mo. Tapos snake and ladder pa rin ang lalaruin mo. May ML na. Siguro kung talagang sarado ang isip mo at ayaw mo ng pagbabago. Pero kung gusto mo mag-improve ang estado mo, doon tayo sa makakabuting pagbabago. Siguro kung utak talangga ka, ganyan talaga mindset. 32-minute mark sa unang bugso ng rebuttal ni Sir Orion ay mukhang may na-trigger na agad. So basically, Attorney Monsod, the daughter, thinks that it's all about having the same laws. Sorry, my name is Katrina. Thank you. My name is Katrina. Okay. Ayaw patawag ng the daughter yan. Yamot Na-educate ang pabibong profesor sa pagbibida niya na we have better laws. Dahil hindi naman daw ito lang ang pinag-uusapan dito, kundi ang buong structure at sistema, which includes the manner of implementation ng mga nasabing better laws. Hinighlight niya ang magandang sistema na meron ng Malaysia at Singapore. At ipiniliwanag na ang konstitusyon natin ay mas kaparehas ng sa Mexico kaysa ng sa Amerika. In-educate din niya ang profesor na hindi sapat ang mga band-aid solutions patungkol sa economic restrictions. In-educate din niya ang profesor sa naging history ng China at Vietnam sa pagbubukas nito ng kanilang ekonomiya sa mga foreigners. In-educate din niya ang profesor about sa pagbubukas
pagbuo ng local government code na kung saan ito pala ay paghahanda lang sa federalismo. 44-minute mark na buhay si Attorney Christian Monsod kaso bingi-bingihan sa mga sinabi ni Sir Orayo. At pinag-usapan na naman niya ang World Bank report na na-discuss na ata kanina ni Attorney Monsod. Pinalakay daw dito kung paano umunlad ang mga bansa which everybody gets a fair share. Binasa pa nito ang labor code ng ating konstitusyon. 49-minute mark nagpahayag ng opinion si Senator Coco Pimentel. Kaya daw hindi tumataas ang ating labor wages ay dahil hindi daw nagre-react ang ating national legislature na kung saan ay nakaabang ang karamihan. Ito daw sana ay masusolusyonan kung tayo ay nakapederalismo na kung saan ay hindi na kailangan mag-antay pa ng utos mula sa central government. Dahil sa federalism, magkakaroon ng sariling regional government with its own legislature ang mga rehiyon. Mas madali daw mag-lobby o clamor for a change under a regional legislature kaysa sa national level. 53-minute mark balik storytelling si lolo nyo, Attorney Monsod, the father. At proud pa talaga siya na meron naman daw tayong iba't ibang minimum wage all over the country. Proud ka pa talaga no? Na may imbalance na nagaganap sa swelduhan ng ating mga workforce. 54-minute mark agad na nagrebuttal si Senator Pimentel at ipinaliwanag na mas alam ng mga regions ang kalagayan nila sa kanilang mga lugar. Oo nga at may regional wage board tayo pero ito ay hindi mga hinalal ng tao. Kaya hindi natin ma-assure na dala nila ang hinanaing ng mga taong nasasakupan nila. Ipinaliwanag din niya ang definition sa kanya ng federalism na pinoprotektahan ng konstitusyon ang autonomy ng isang region kasabay ang relationship nito sa national government. 56-minute mark nagpasiglab na naman si Sir Orion ng kanyang expertise dahil tila baga masyado silang fixated sa minimum wage legislation para pataasin ang mga sweldo ng mga trabahante. Ang best way pala dito is through the market using the law of supply and demand. Dahil talagang mababa ang sweldo kung mas madami ang naghahanap ng trabaho. Pero kung mas madami ang available na trabaho ay paniguradong magtataasan ang mga ino-offer na sweldo. Katulad ng ginawa ng Singapore, Hong Kong, Denmark at marami pang iba na walang minimum wage pero matataas ang sweldo. 59-minute mark hindi makapaniwala si Tanda, Attorney Monsod, the father, na it seems daw na lahat ng problema ng ating bansa ay dahil sa ating konstitusyon. That all the problems of the country is because of the Constitution. Can we take this? Nakarating na guys! Nakarating na sa kanya ang balita, finally. Parang siya na lang atang hindi pa nakakaalam nito no? Hindi pa ba siya nakakabitan ng internet sa bahay nila? Pasunin na lang 1 hour mark ay sa wakas na ituloy din ni Sir Ding Henroso ang kanyang naantalang presentation mula pa nung isang session. Ikinwento niya na ang sabi ni Rizal ay darating ang panahon na ang Pilipinas ay magiging isang federal country. Kaya ikinwento din pala ni Mabini sa mga katipunero natin sa Visayas na ang direksyon daw natin ay papuntang federal na gobyerno. 1 hour 2 minute mark pinagsalita si Attorney Carlos Serapio para sagutin ang ilang katanungan sa nasabing sesyon. Kung bakit ba natin papapalitan ang ating konstitusyon? Ito daw ay isang philosophical question na masasagot ng isang root cause analysis. Tinalakay niya ang kalikasan ng tao, sistema at kapangyarihan. At nabanggit niya pinagbulan ng demokrasya at ang epekto ng sobrang kapangyarihan. Absolute power corrupts absolutely. Kinwestiyon niya kung nasa na tayo sa parte ng ating kasaysayan at kung ito na ba ang panahon para sa pagpapalit ng ating konstitusyon. Dahil kung papansinin daw natin ay sa lahat ng instances na nagpapalit tayo ng konstitusyon ay may tinatawag na triggering event. Ang triggering event ng Malolos Constitution noong 1899 ay ang 1896 Revolution. Ang triggering event ng 1935 Constitution ay ang pagsasama-samang lobbying. Ang triggering event ng 1943 Constitution ay ang giyera ng mga Hapon. Ang triggering event ng 1973 Constitution ay ang First Quarter Storm. Ang triggering event ng 1987 Constitution ay ang EDSA Revolution. Or pwede rin siguro natin itong tawaging EDSA Meet and Greet event. Kasi ilan lang naman talaga sila nun. Hindi naman talaga nila kinakatawan ng boses ng buong Pilipinas. Kaya ang tanong niya ay kung ano ba daw ang triggering event natin ngayon kung babaguhin natin ang ating konstitusyon. Technological revolution ba daw? O pagtugon ba daw sa tinatawag na global reset at kung paano tayo makakasabay dito? Ito daw ay isang historical at moral question. Ang pagbuo daw ng 1987 Constitution ay aspirational at nakatingin sa ideals o goals na gusto nating tahakin. Pero nakasalungat daw ito sa proseso at means na nakasalalay sa dynamics ng kapangyarihan. Kaya pinagtutuunan ng pansin ang structure ng kapangyarihan ngayon ay para maintindihan natin ang definisyon ng kapangyarihan at ang paggamit nito. Para na rin maisakatuparan ang mga ideals at goals ng 1987 Constitution at ang mga magagandang hangarin din ng mga konstitusyon na sinundan pa nito. Kung manggagaling lang daw sa Congress ang bubuo ng bagong konstitusyon ay magiging makitid daw ang pananaw nila dito. Kailangan daw itong mag-ugat sa mismong source ng kapangyarihan at yan ay ang taong bayan. Kapag ibinigay daw natin itong usapin na to sa mga taong bayan, ay mas maiintindihan nila ang kahalagan nila sa paggamit ng kapangyarihan. Hindi daw ibig sabihin na pag binago natin ang konstitusyon ay ito na ang magiging sagot sa lahat. Kundi ito daw ay lilikha ng kalagayan para mapag-ugnay natin ang mga kailangan ng ating bansa. Dapat daw ang hierarchy of power should be God, the people, the constitution, the legislation, and so on. Kaya mas pabor sila sa Constitutional Convention. 1 hour 17 minute mark ay nagrebuttal si Attorney Monsod, the father, at sumasang-ayon naman daw siya na ibigay sa mga tao ang kapangyarihan. Pero hindi siya pabor sa evolving
klaseng federalism na minumungkahi ng CONCOM. Dahil bakit daw kailangan baguhin pa ang sistema at hindi na lang ibigay sa tao ang kapangyarihan. Tapos obserbahan muna daw ito kung gagana. Naku, gusto talaga niya paabutin ng second coming ni Jesus Christ bago tayo magpalit ng konstitusyon no? Kinwestiyon niya ang proseso ng pagpili ng Constitutional Convention. Kung ito ay magiging botohan from the district level, ang mga mananalo lang daw dito ay yung mga pamilyang may dynasty against the poor. 1 hour 20 minute mark nagpahayag ng saloobin si Professor Eric de Torres. Hindi daw nila layunin na siraan ang 1987 Constitution dahil may mga magagandang aspeto din naman daw ito. Pero kung titignan daw natin kung paano gumagalaw ang ating politika, ay makikita natin na ito ay nakadepende sa sistema. Ginawa niyang example ang kasalukuyang presidential system na isinubo lang naman sa atin ng mga Amerikano. Bakit daw sa Amerika tandem voting ang presidente at VP? Sa atin hindi. Bakit daw sa Amerika ang mga senador ay binoboto by states? Sa atin hindi. Bakit daw sa Amerika may electoral college na hindi directly voted? Pero sa atin walang ganun at directly natin binoboto kung sino ang sikat na politiko. Kaya ang mahalagang tanong daw dito ay kung how do we shape behavior? Binalikan niya ang analogy ng basketball na kung saan kung may isang referee daw na hindi tumatawag ng foul ay magre-resulta ng mas physical na behavior ng mga manlalaro versus kapag ang isang referee ay tumatawag ng mga foul ay ikababago ito ng behaviors ng mga players towards sa isang malinis na laro. Ito daw ang kanilang binabago dahil naka-adapt na daw ang ating mga politiko kung papaano laruin ang ating sistema na papabor sa kanila. Layunin daw nilang magkaroon ng sistema na babago sa behavior ng ating mga politiko towards a better governance. 1 hour 26 minute mark, testingin muna daw natin ng anti-dynasty law sa barangay level at obserbahan ang mangyayari kung ito daw ay effective. At bumanak na naman ng kwentong kutsero tungkol naman ngayon sa isang musician. May pag-quote pang, "We are responsible for what we are and only we can change it." 1 hour 30 minute mark, hindi na napigilan sumagot ni Dr. Froilan Calilong na hindi na daw kayang pigilan pa ng ating konstitusyon ang political dynasty dahil ito daw ay naka-embed na sa ating political structure. 1 hour 32 minute mark, humingi ng pahintulot si Sir Ding Generoso na ituloy ang kanyang presentation. Baka naman gusto niyong patapusin muna yung tao mag-present. Yung isang araw pa ito na-i-interrupt At sa kanyang pagpapatuloy ay inimbitahan niya ang lahat na silipin ang mga documents ng CONCOM dahil ito naman daw ay available online. Tignan daw natin ang pagresolba sa problemang ito in a holistic level. Tulad ng pagpapagawa ng isang bahay na bago malaman kung saan ilalagay ang mga gamit sa bahay ay meron munang tinatawag na architectural design. Katulad ito ng pagtatayo ng isang bansa na kailangan muna nating tignan ang konstitusyon. Ito daw ang makikita natin sa CONCOM na nakadesign para sa sistemang federal na kung saan ay hindi nakasentro ang kapangyarihan sa national katulad ng nasa ating kasalukuyang unitary government. An example niya ang traffic ng Metro Manila na nagiging problema ng national government na imbes na dapat sinusolusyonan sa regional level. Tinalakay niya kung ano ang mga saklaw na kapangyarihan ng national at regional government sa CONCOM draft. Ang pagkakadesign ng executive, shared at reserved powers. Mananatili daw ang presidential form na may parliamentary features. Babaguhin ang party list system sa isang proportional political party representation kung saan imbes na 20% ay 40% ang magiging representation sa Congress. Ibinidali niya ang iba pang features ng draft ng CONCOM tulad ng pagpapalawak ng mga karapatan ng mga mamamayan, pagpapatatag ng political party system, pagpapalakas ng kapangyarihan ng ombudsman at OWA laban sa korupsyon, pagiging permanent nation at pagbabawal na pagdemand ng region na humiwalay sa bansa. Tinalakay niya kung paano tumawag ng Constitutional Convention. Isang paraan ay magbumula sa botohan sa Kongreso para magpatawag sila ng isang Constitutional Convention. Ang isa pang paraan ay ang pagbibigay ng Kongreso ng karapatan sa taong bayan para magpatawag ng isang Constitutional Convention. Tinalakay din niya kung paano maiiwasan ang pag-upo ng mga political dynasty sa Constitutional Convention tulad ng ginawa sa Australia na ang kalahati ay ihinalal at ang kalahati ay inappoint. Tinapos niya ang kanyang presentation sa isang quotable quote galing kay Mabini na pagsikapin mong unahin ang kaligayahan ng iyong bansa bago ng sarili at gawin mo siyang kaharian ng katwiran, hustisya at paggawa sapagkat kung siya ay maligaya, ikaw, 10 ng iyong pamilya ay magiging maligaya rin. 2-hour mark, umepal na naman si Atty. the father at mag-form na lang daw ng coalition ng senators at congressman na willing mag-legislate kahit against sa kanilang personal interest. Mag-form din daw ng coalition ang mga civil society mula sa mga LGU, kapulisan, militar at simbahan para palakasin ang puwersa ng ating mamamayan mula sa mahirap pataas. At pag ganun daw ang nangyari ay tsaka natin reviewin ang konstitusyon. 2-hour 3-minute mark ay kinwestiyon ni Sir Orion kung anong klaseng church daw ang tinutukoy ni Atty. Monsod the father dahil madami daw klaseng relihiyon sa ating bansa. Hindi na nagpapigil pa at dumiretso na ito sa kanyang presentation. Wait, teka lang, parang may sumasabo tayo sa kanyang audio. Although naayos naman ito eventually. Inumpisa niya sa pagpapakilala sa kanyang sarili at sa kanyang background as an OFW at principal co-founder ng Correct Movement. Tinalakay niya ang brief history ng Correct Movement at ang pinaglalaban nitong advokasya. Inumpisahan niya ang epekto ng pagiging restrictive ng ating bansa sa mga foreign investors mula sa perspective ng isang OFW. Bukod sa pagkakawatak-watak ng mga pamilya ay nabago nito ang pangarap ng mga Pilipino na manatili sa ating bansa. Inadress
din niya ang matagal na fake news about sa federalism na ito daw ay magpo-produce ng mga warlords at dynasties. Ginawa niyang example ang ilang bansa na naka-federal na wala namang bahid ng warlords at dynasties. Tulad ng Australia, Austria, Belgium, Canada, Germany, Malaysia at Switzerland. Pinakita niya ang 3-point agenda ng correct movement. At dito ay nagloko na naman ng kanyang presentation. Mukhang may sumasabotahe talaga sa kanya eh. Tinalakay niya ang koneksyon ng pagbubukas ng ating bansa sa mga foreign investors, sa pagkakaroon ng evolving federalism at ang mahalagang parte sa paglipat sa parliamentary system. Pinoint out din niya ang isang patunay na minadali ang pagsulat ng 1987 Constitution dahil sa hindi maayos na pagkakasulat sa Article 17. And just to rub it in, pinoint out din niya na ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na sistema ay sinusuportahan mismo ni late Jesse Robredo. Ipinakita din niya ang isang article quoting the late John Gokong Wei Jr. na nagsasabi kung gaano ka-importante ang pag-amyenda ng ating konstitusyon. Kasama din sa mga example niya ang nangyayaring pag-weaponize sa FedEx at Angkas. Kahit si late Lee Kuan Yew ay pabor sa pagbubukas ng kanilang bansa sa mga FDIs dahil ito ang naging dahilan ng pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Ipinakita din niya ang mga professional opinion ng mga experts na nagsasabing mas maganda ang structure ng federalism kaysa unitary. Kasunod na dito ang pagpapakita ng sandamakmak na supporting article na nagsasabing mas maganda ang parliamentary system kaysa sa presidential system. Akala ko ba sabi ni The Father, walang kahit anong data sa mundo na nagsasabing one system is better than the other. 2 hour 33 minute mark, nagbingi-bingihan na naman si Tandaan. Kunwari walang narinig sa mga sinabi ni Sir Orayon. Pilit niyang sinesegue na gusto daw niyang marinig ang features ng Concom draft. Kasi kaka-discuss lang niya kanina ni Sir Ding Generoso hindi ka nakikinig. 2 hour 34 minute mark, pinaalala ni Sir Ding Generoso na nasabi na niya kanina ang highlight ng Concom draft. Masyado daw kasing mahaba kung magda-dive sila into details. Again, para daw dun sa mga matatandang hindi nakikinig, available naman daw ito online. At isasabit nila ito sa committee na pwedeng pag-usapan ng mas mahaba sa tamang panahon. 2 hour 35 minute mark, nag-request si Senator Padilla na mabigyan ng copy si Attorney Monsod, The Father, para daw sa susunod na hearing ay dito na siya magre-react as per his request. Importante talagang 2 hour 36 minute mark, humirit na naman si Attorney Monsod, The Father. Nababasahin daw niya ang kanyang script tungkol sa reaction daw niya about sa Concom draft. Akala ko ba gusto mo munang marinig? Bakit parang may nakahanda ka na dyang reaction paper? Ano talaga? Binanatan niya ang Concom draft at sinabing dictatorial daw ito. Masyado daw madaming binigay na kapangyarihan sa presidente. 2 hour 46 minute mark, humingi ng copy ng mga presentation si Senator Coco Pimentel para daw mapag-aralan ng lahat ang mga dokumento at para mas maging productive daw ang kanilang discussion. 2 hour 47 minute mark, pinagtanggol naman ni Sir Ding Generoso ang proseso ng pag-transition natin sa federalismo. Hindi daw ito magiging dictatorship dahil ang kapangyarihan daw nito ay wala sa presidente. Ang kapangyarihan daw nito ay nasa Transition Commission. 2 hour 48 minute mark, nilinaw ni Senator Pimentel na wala pang official draft ang PDP laban, kaya iwasan daw gamitin ang term na ito. 2 hour 50 minute mark ay itinuloy ni Sir Ding Generoso ang kanyang pagpapaliwanag sa bumubuo ng Transition Commission. Meron itong presidente, vice-presidente, Senate President, Speaker of the House at mga ex-president, mga eksperto sa economics, sa batas, fiscal management, governance and development. Meron din daw silang termino na hindi pwedeng umulit matapos silang maupo sa komisyon. 2 hour 53 minute mark, rebuttal na naman si The Father na sobra-sobrang powers daw ang meron sa komisyon na yon. At kung hindi man daw ito maklasify as single person dictatorship, magiging authoritarian in nature pa rin daw ito. 2 hour 54 minute mark, national transition plan lang naman daw ang gagawin nila, sabi ni Sir Ding Generoso. Wala naman daw nabanggit regarding sa power to hire and fire na sinasabi kanina ni The Father. Nilinaw din niya na ang bawat member ng Transition Commission ay hindi na pwedeng umulit umupo sa pwesto. At ang mga taong bayan ang pipili sa kalahati ng uupo dito. At ang kalahati naman ay i-appoint na kasalukuyang presidente. 3 hour 1 minute mark, si Attorney Monsod, The Daughter, naman ang nagrebuttal. Kinwestiyon niya ang kakayahan ng Congress natin. Dahil kung hindi nga daw sila makapagpasa ng anti-dynasty law ngayon, paano pa sila makakapagpasa ng anti-dynasty law na constitutional? Also, nadulas ata si Mother sa pag-aming pro-federalism daw siya. Good for you, ma'am. But why now to make a constitution filled with all those beautiful things? I am very much for federalism. No, well, I'm very much for empowering regional. 3 hour 3 minute mark, nagsalita naman si Attorney Carlos Serapio. Ipinaliwanag niya ang context kung bakit nila tinatalakay ang pagpapalit ng konstitusyon. Pinoint out niya na ito ay nagsimula sa paghalal ng taong bayan kay former President Duterte na siyang nag-utos na bumuo ng CONCOM na magde-design ng format ng ating pagpapalit ng konstitusyon. Pinaalala din niya ang kapalpakan ni dating Senator Kiko Pangilinan dahil sa hindi pag-aksyon sa mahalagang usapin na ito noong siya pa ang namumuno ng committee. Nag-advise siya na magpatawag na lang ng isang referendum sa taong bayan kung gusto pa ba nilang palitan ang ating konstitusyon. 3 hour 12 minute mark, ipinaalala ni Senator Padilla ang kahalagahan ng ginagawa nilang committee hearing para kapag gumawa sila ng committee report ay napakinggan nila ang lahat ng panig. 3 hour 15 minute mark, pinagsalita ni Senator Padilla si Attorney Benedicto Bacan, Executive Director ng Institute of Autonomy and Governance. Sumasang-ayon din siya sa constitutional amendments lalo na sa autonomy ng bawat
region. Tinalakay niya ang mga nakita nilang problema sa paggawa ng batas on a regional level at ang autonomy ng BARM at CAR. Sinabi niya na nahihirapan ang parliamentary system ng BARM dahil ito ay under pa rin ng powers ng presidential system. Pero malaking bagay daw na ang karamihan ng budget ng rehiyon ay hindi na ilalapit sa central government. 3-hour 29-minute mark, may hanash na naman si Attorney Monsod, the father. May sinasabi siyang gap na dapat daw ay inilagay dun sa Bangsamoro Organic Law. 3-hour 30-minute mark, ipinaliwanag ni Attorney Benedicto na may kulang sa delineation of powers. Dapat daw ay may maliwanag na definition ng kapangyarihan ang regional level at national level. 3-hour 32-minute mark, nagsalita si Prof. Eric De Torres na maganda daw ang theory ng federalism. Pero magkakatalo daw ito sa fiscal aspect at sa mga small details nito. Isa daw sa mga kailangan nating tignan ay ang pag-deliver ng serbisyo sa taong bayan. Mas mabilis ba sa sistema ngayon o sa sistemang federal? 3-hour 35-minute mark, nilinaw ni Attorney Monsod na kung pag-uusapan ng BARM ay ibigay daw muna natin ang powers na kulang sa kanila para makita natin kung mag-work ito bago natin gawin on a national level. 3-hour 36-minute mark, sumagot ulit si Prof. Eric De Torres at ginawang example lang LGU code na kung saan ay hindi maganda ang implementation nito. Sumang-ayon siya kay Attorney Monsod na magandang gawing test case ang BARM pero matatagalan daw ito at kakailanganin ng full support ng national government para maibigay ang mga pangangailangan nito. 3-hour 38-minute mark, tatapusin na sana ang sesyon kaso ayaw pa awan ni the father. Kasi yun daw ang point niya na bakit tayo mag-federalism ngayon. Pwede naman natin pag-aralan at gawing sample ang BARM bago mag-decide kung kailangan ba talaga natin ng constitutional reform. 3-hour 39-minute mark, nag-request si Dr. Froilan Calilo na kailangan daw nating ipaintindi sa mga mamamayan ang kahalagahan ng ginagawang constitutional reform. Kung mailulusot daw nila ang economic provisions at magkakaroon ng barangay elections, pwede daw nilang isabay ang referendum para makuha ang pulso ng taong bayan. At saka natin pag-usapan ang pagpapalit ng konstitusyon. 3-hour 40-minute mark, ni-remind ni Attorney Benedicto na ang test case ng BARM ay hindi lang para sa federalism kundi pati na rin sa parliamentary system. 3-hour 44-minute mark, nagbigay ng pahuling pananalita si Prof. Eric na let's put our faith to our lawmakers daw. Palawigin ang pag-educate o pag-inform sa ating mga kababayan dahil kulang talaga ang kanilang nalalaman tungkol sa ganitong usapin. Mas nakakatulong din daw ang paggamit ng wikang Filipino sa mga ganitong sesyon. 3-hour 46-minute mark, nagbigay ng pahuling pananalita si Dr. Froilan na we need to take that leap of faith dahil baka natatakot lang daw tayo sa pagbabago kaya ayaw natin itong gawin. 3-hour 47-minute mark, nagbigay ng pahuling pananalita si Senator Pimentel na looking forward daw siya sa mga susunod na hearing ng committee na ito. 3-hour 48-minute mark, nagpasalamat si Attorney Benedicto sa pagkaka-invite sa kanya. At kung may kailangan daw na data ang committee na ito ay willing sila makipagtulungan. Nagbigay din ng pahuling pananalita si Attorney Carlos Serapio. Nirecap niya ang mga napagkasunduan ng mga resource person ng araw na iyon. Naiisa lang ang goal nila pero pinag-uusapan kung anong proseso ang tatahakin papunta dito. 3-hour 50-minute mark, nagbigay ng pahuling pananalita si Senator Robin Padilla. Pinaalala niya na ang 1987 Constitution ay bunga ng people power noon. At ang constitutional reform na pinag-uusapan ngayon ay galing sa people power. Nung nailuklok natin sa pwesto si former President Rodrigo Duterte, pare-pares naman daw tayo na gusto ng pagbabago papunta sa mas maayos na Pilipinas. 3-hour 57-minute mark, natapos ang kanilang pangalawang hearing. Sa dami ng pinag-usapan nila ngayon, ito lang talagang aking tanong. Ano kaya yung kinakain ni Sir sa likod at parang hindi siya happy? Parang kanina pa siyang umunguya pero hindi niya maubos-ubos. Kung ako sa kanya, dapat nag-burger na lang siya. Diba, Sir Jonathan? So yun, abangan na lang natin ang mga susunod na session dito. Sana next time, harapin naman ni Attorney Monsod, the father, ang mga empirical data na ipinapakita ni Sir Orion. Halatang halata kasi ang pag-ilag sa mga sinasampal na data sa kanya. Huwag ganun, Brad. Harapin mo. Hindi yung si the daughter ang pinasasagot mo.